Imagine mo na nasa school ka at nakaupo ka sa classroom nyo nang biglang pumasok ang teacher nyo at sinabing, "Okay class, ang lesson natin for today ay tungkol sa pag-iipon ng pera." Magandang topic ito pero unfortunately, ang pag-iipon ng pera o saving money ay hindi tinuturo sa school. At tandaan natin na ang pagtatabi ng pera ay ang first step to build wealth at para na rin mapag-invest ka for your retirement at para sa family mo. Kaya sa video na ito, magtuturong ako ng ilang tips kung paano ang simpleng tao na katulad mo ay makakapagtabi ng pera sa taong ito. Tip number 1, dapat alam mo yung personal budget mo. Ang personal budget ay divided sa 2 categories. Ang una ay ang income at dapat alam mo kung saan galing ang kinikita mong pera at kung magkano ang total nito every month. Kabilang dito yung mga sources of income mo tulad ng trabaho, part-time job, business at investment income. Ang pangalawang category ay ang iyong living expenses. Magkano ang dapat mong gastusin sa pang-araw-araw ng buhay tulad ng pamasahe, bayad sa internet, kuryente, tubig at iba pa. Sa pamamagitan nito ay maiintindihan mo yung mga bagay na dapat mong ibawas at ano yung mga pinagkakagastusan mo na kaya mo namang mabuhay ng kahit wala ito. Tip number 2, dapat magkaroon ka ng saving goal. Karamihan kasi ng tao pagkasweldo ay magbabayad muna ng mga bills like tubig, kuryente at internet, then saka sila mag-enjoy ng perang pinaghirapan nila at kung ano yung matira ay yun lang ang itatabi nila. Dito nagkakaroon ng inconsistency kasi pwede sa buwan ito ay may natira ng konti sa sweldo mo at next month ay pwedeng wala. The best way para makapagtabi ng pera ay i-prioritize ito at magkaroon ng clear saving goal. Bigyan ko kayo ng example. Ito si June. Gusto niya makapagtabi ng 10,000 pesos this year. Medyo malaki kung iisipin pero gagawa tayo ng actionable steps para makapagtabi siya ng pera. Kailangan ni Gino makapagtabi ng 834 pesos every month. At kung tuwing kinsenas at katapusan ng kanyang sweldo, ay need niyang magtabi ng 417 pesos kada sweldo. Medyo mahirap ito kung wala kang natitirang 834 pesos every month. Pero isipin mo na lang ito. Kung ang government ay magbibigay ng tax na 834 pesos every month, sa ayaw mo o gusto ay babayaran mo pa rin ito. At saka ka mag-a-adjust ng iyong living expenses. Gets nyo na ba? Tip number 3, gamitin ang 50-30-20 budget rule. Yung ito ang rule na ito. Need mo i-divide ang iyong sweldo sa 3 categories. Ang iyong needs, ang iyong wants, at ang iyong savings. Gamitin natin ang example na ito. Ito si Gab at isa siyang empleyada sa isang local bakery. At kumikita siya ng 15,000 pesos every month. Bali, 50% ng sweldo niya, which is 7,500 pesos, ay mapupunta sa kanyang needs. 30% naman, which is 4,500 pesos, ay mapupunta sa kanyang wants. At ang 20% naman, which is 3,000 pesos, ay mapupunta naman sa kanyang savings. Tulad ng ginawa ni Gab, need nyo ring i-divide ang sweldo niya sa 3 categories na ito. Pero parang ang simple, di ba? Pero sige, i-explain ko pa sa pamamagitan ng 3 simple steps. Step number 1. Sa category ng needs, dapat maka-include dito yung mga bagay na di mo kayang mabuhay nang wala, gaya ng bahay, pagkain, mga bayarin tulad ng tubig, kuryente, at paminsan-minsang pagbili ng mga damit o sapatos. Tandaan na isama lamang sa kategory na ito yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Analyze mo maigi ang iyong sweldo at ang expenses mo sa needs ay di dapat lalagpas ng 50% ng iyong monthly na sweldo. Pero kung lumagpas man ang iyong expenses sa 50% na inilaan mo para sa iyong needs, huwag magpanik. Analyze mo maigi ang iyong spending habits every month at alin ang dapat kasama sa category na ito. Pwede ka din maghanap ng cheaper alternatives kung kinakailangan para pumasok sa 50% ng monthly income mo ang iyong expenses sa needs. Step number 2. Define mo ang iyong wants. Kung iisipin mo ay masyado siguro malaking 30% ng sweldo mo para mapunta lamang sa wants. Siguro ang iniisip mong wants ay yung bagong iPhone o yung nakita mong Jordan shoes sa mall. Masarap mang isipin pero di ito ang ibig kong sabihin. Ang wants na tinutukoy ko ay yung mga expenses na pwede magpagaan o magpasaya sa buhay mo pero di mo naman ito kailangan para mabuhay. Sa category na ito ay kasama yung mobile at internet plan,
Netflix subscription, car repair at iba pa. Gets niya nga siguro ang ibig kong sabihin. Mahirap kasi tayo i-distinguish yung needs at wants. Pero ang isang example nito ay yung mobile data plan. For sure kaya mong mabuhay nang wala ito. Pero it can make your life more easier kasi kaya mo makapag-check ng emails mo na related sa work kahit nasaan ka. At ang huli ay ang step number 3. Ito ay ang savings. Dapat ay magtabi ka ng 20% ng sweldo mo every month. Pwede mo ring gamitin ang 20% na ito para mabayaran ng utang mo o yung perang ito ay pwedeng maging emergency fund, pang-invest sa stock market o pambayad ng life insurance. Advisable ang 50-30-20 budget rule na ito kasi mas madali mong masusundan ang iyong spending habits at mas madali mong mamamanage ang iyong pera effectively. Tip number 4 ay i-automate ang iyong savings. Kung kaya mong i-automate ang pagbabayad ng iyong mobile data plan or Netflix subscription, for sure ay kaya mo ring i-automate ang iyong saving plan. Pwede kang mag-inquire sa inyong local bank kung may ganito silang system. Pwede kang mag-transfer ng specific amount ng pera para di ka matempt na gastusin ito. Para sa akin, ginagamit ko yung regular subscription plan ng BPI kung saan nag-dedicate ako ng specific amount ng pera na i-deduct sa aking savings account at ito transfer sa aking investment account kung saan unti-unti ko nakikitang lumalago ang aking investment. At considered ko na rin to as savings ko. If number 5, I use the 30-day rule. Ang rule na ito ay para pigilan ka sa unnecessary expenses o gastos sa pamamagitan ng pag-iisipan mo muna within 30 days o isang buwan kung kailangan mo talagang bilhin ng bagay na yon. Lalo na sa panahon ngayon na mabilis nating nabibili ang mga gusto natin gamit lamang ang ating cellphone at computer. Kasi kung maglalagay tayo ng 30 days sa pagitan bago bilhin ng isang bagay, ay kadalasan napapaisip natin kung hindi naman pala natin talaga gusto yung product at kaya nating mabuhay nang wala yun. Karamihan kasi sa atin ay bumibili lang kasi nagadala ng emotions, kaya napapabili sila ng mga bagay na di naman talaga nila kailangan. At ang huli ay ang tip number 6, Nakita Challenge. Uso ngayon yung ipon challenge kasi effective ito para sa mga hindi makapag-decide kung mag-iipon ba talaga sila ng pera. Nakita Challenge to yourself o sa mga kaibigan o mag-anak mo kasi sa paraan na ito ay mas magiging exciting ang iyong pag-iipon ng pera. At dahil tinanood nyo ang video na ito hanggang huli, may bonus tip ako sa inyo. Tip number 7, Increase your income. Mahirap mag-ipon ng pera kung wala ka naman talagang maitatabi. Kaya nga sa halip ng mangarap ka lang na someday makakaipon ka ng pera, ay humanap ka ng paraan to increase your income. Pwede nang kumuha ng mga part-time jobs o freelance work at pwede yung perang kikitain mo sa mga ito ay yun mismo ang iipunin mo. So ayan, ito yung mga tips para makapagsimula kayo makapagtabi ng pera o para lumago ang inyong savings. And I hope makakatulong ito para sa inyo. May ibang tips ka pa ba para makapag-ipon ng pera this year? Lagay nyo ng comment below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.